Anak! Tawag ng papa ni Kevin sa kanya. Hindi niya napansin na kanina pa pala ito sa tabi niya. Saan ka ba galing kagabi at hindi ka umuwi? Tumawag sa akin ng kambal. Hindi ka daw dito natulog kagabi. Sa kondo pa. Nalasing ako kagabi at hindi ko na kaya mag-drive. Kaya sa kondo na ako dumiretso. Paliwanag ni Kevin sa ama. Hindi na niya sinabi na kasama niya si Angela sa kondo kagabi. Kausapin niya na lang ang dalaga. Tutal, aksidente naman ang nangyari. Maliligo lang ako pa at papasok na sa opisina. Ikaw na munang bahala sa kambal. Pagkasabi noon ay saka siya pumanhik ng kwarto niya. Dali-dali siyang nag-ayos para makaalis ng bahay. Sa opisina niya tatawagan si Angela para makapag-usap sila. Hindi niya pwedeng kausapin ito sa bahay niya. Baka may makarinig at lalong mas malaking problema ang kakaharapin niya. As much as possible ay aayusin niya ito kay Angela ng sekreto. Pagdating niya ng opisina ay kinuha ang cellphone at takmang tatawagan na si Angela nang may napansing brown envelope sa lamesa niya. May nakasulat yon na pangalan niya. Na-curious siya kung anong laman nun. Binuksan niya yon. Nang makitang laman na hindi siya makagalaw sa kinauupuan, nanindig ang mga balahibo niya sa takot. Mga litrato yon, kuha ng mga tagpo na magkasama sila ni Angela kagabi. Inisa-isa niyang tignan ang mga litrato, mga kuha sa bar na masaya silang nagiinuman. Meron ding nakakbay siya sa dalaga. Yung isa naman ay inaalalayan niyang dalaga papasok sa kotse na halos magkayakap na sila at ang iba'y kuha pagbaba nila ng kotse sa harap ng kondo niya. Bigla niyang ibinalik sa brown envelope ang mga litrato. Ayaw na niyang makita ang mga yon. Sino ang gumawa nito sa kanya? May tao na planong siraan at pabagsakin siya. Pero sino? Sa pagkakaalam niya ay wala naman siyang kagalit sa businessman o sa personal na buhay. Halatang sinundan talaga sila ni Angela kagabi. At ang nakapagtataka ay silang dalawa lang ang nasa litrato. Hindi ba't kasama niya din ang mga barkada niya kagabi? Bakit ni isa sa mga yon ay wala sa mga litrato na iyon? Silang dalawa lang talaga ni Angela ang target kung ganun. Pero sino? Sino ang gagawa nito sa kanya? Humugot muna siya ng malalim na hininga para makapag-isip ng mabuti. Maya-maya pa ay tinawag ang sekretarya niya. Sinong naglagay ng envelope na ito dito sa opisina ko? Nagsisigaw na tanong niya sa sekretarya. Nagtaka at nabigla naman ang sekretarya sa galit ay malumani pa din itong sumagot sa kanya. Pinabibigay po yan ni Ma'am Angela, sir. Maaga pa siya kaninang dumaan dito para ihatid po yan. Nagpantig ang mga tenga niya sa narinig. Naguguluhan sa mga pangyayari. Si Angela? Pero bakit? Hindi ba kapatid ang turing nito sa kanya? Bakit nagawa ni Angela sa kanya to? Kailangan niyang makausap si Angela ngayon din. Makakaalis ka na and be sure to close the door when you leave. Sambit sa sekretarya niya. Hinintay niya na muna na makalabas ang sekretarya para siguradong walang makakarinig sa kanya. Nang makalabas na yun ay sa kanya tinawagan si Angela. Hello Angela, what is the meaning of these pictures? Nakita mo na pala. Anong ibig sabihin nito Angela? Answer me! Sinigawan niya ito sa telepono. Wala siyang oras para sa mga paligoy-ligoy nito. Mahirap ba intindihin Kevin? I'm blackmailing you. Hindi nakapagsalita si Kevin. Pinoproseso pa ng utak niya ang sinabi ni Angela. Anong nangyayari? Parang ibang Angela ang kausap niya. Tinignan ulit ng screen ang phone kung si Angela nga ang kausap niya. Akala niya ay nagkamali lang siya pero hindi. Hindi nitong Angela na mabait na kilala niya. Hindi na din siya nito tinatawag na kuya na ayon dito ay kapatid ang turing nito sa kanya. Hindi siya makapaniwala na nagawa ng dalaga ito sa kanya. Pakitang tao lang pala lahat ng iyon para mahulog siya sa pain nito. Napakatanga niya. Blackmailing me? So you plan this all along? Akala ko pa naman na totoong wala kang alam sa nangyari kagabi. Paiyak-iyak ka pa. Naniwala naman ako sa drama mo. Plinano mo to Angela? Para saan? Galit na sambit ni Kevin. Yes, I plan all of this Kevin. For the money. I need money right away. Kailangan ko ng 100 million pesos. Kung hindi ay isasend ko ang mga pictures na yan kay Julian at sa press. Papalabasin ko din na pinagsamantalahan mo ako. 100 million for my silence, Kevin? What? 100 million? Are you out of your mind? Kahit naman kayang-kaya niyang bayaran yon ay hindi pa rin siya magpapaloko sa babaeng ito.
Hindi siya basta-bastang makakapaglabas ng ganong kalaking halaga. Magtataka ang papa niya. Maliit na bagay lang yan sa'yo, Kevin, kapalit ng pananahimik ko. Kita mo naman sa pictures, hindi ba? Sino mag-aakalang pinlano ko lahat ang mga yan? Ako ang paniniwalaan ng mga tao, lalo na't may ebidensya ako. Sisirain kong buhay mo. Kung hindi ka sumunod sa gusto ko. Wala talaga nangyari sa atin kagabi. Paano magkatabi tayo sa kama? Simple lang, pinainom kita ng pangpatulog saka ko ginawa ang plano ko. You bitch, Angela! Anong nagawa ko sa iyong kasalanan, ha? Bakit mo ko ginaganito? Wala ka naman talagang kasalanan sa akin. Ikaw lang talagang target ko para makalikom ng malaking pera. Tumawa si Angela na parang nababaliw. Anong gagawin mo sa pera? Mayaman naman kayo, hindi ba? Bakit mo ginagawa ito? Wala kang pakialam. Bakit ba ang dami mong tanong? Sigaw ni Angela. I'm desperate, Kevin. I'm running out of time. Transfer the amount to my account at mananahimik ako. Saka nito pinatay ang cellphone. Ibinato ni Kevin ang cellphone matapos makausap si Angela. Galit na galit siya. Totoo nga ang sabi ni Cindy. Hindi mapagkakatiwalaan ng babaeng yun. Ano na ang gagawin niya ngayon? Ayaw niyang may makaalam sa problema niya. Wala siyang sapat na ebidensya para salungatin ang pagbibintang ni Angela sa kanya. Walang maniniwala sa kanya. Klarong-klaro ang picture na magkasama sila ni Angela kagabi. Ayaw man niyang patulan ng kabaliwan ni Angela pero baka totohanin nito ang banta na ipagkakalat ang picture nila at isasend kay Juliana. Hindi niya pwedeng ipagpalit ang pamilya niya dahil lang sa kabaliwan ni Angela. Mas matimbang ang pamilya niya kaysa sa pera. Napaigtad siya nang makarinig ng ring ng cellphone niya. Biglang hinanap kung saan niya tinapon yon sa kadinampot. Si Juliana ang tumatawag. Pinindot ang video button para makita ang nobya. Hey babe, how are you? Bati niya sa nobya. Hindi to sumagot, nakasimangot to. What happened? Is there anything wrong? Nag-aalalang tanong ni Kevin sa nobya. Bakit hindi mo sinabi na magkasama kayo ni Angela kagabi? Dere-derechong tanong ni Juliana. Paano mo nalaman? Nauutal na si Kevin. May alam na kaya si Juliana? Napadalhan na ba ito ni Angela ng mga litrato? Anong paano nalaman? Di ba nag-video call ako sa'yo kagabi? Ang malanding yon, tumambi pa sa'yo. At ikaw naman hindi ka naman umiiwas sa kanya. Parang gusto mo ring makipaglandian eh. Tila nabunutan ng tinik sa dibdib si Kevin. Ang akala niya may alam na ito tungkol sa kanila ni Angela. Hindi babe, ikaw lang ang mahal ko, sagot niya sa nobya. Napaisip tuloy si Kevin. Kung makikita ni Juliana ang mga litrato ay malamang magdadalawang isip ni ito na magpakasal sa kanya at siguradong ihiwalayan siya. Ito pa nga lang na wala pa itong nalalaman ay sobra na ang selos. Ano pa kaya kapag nalaman ito ang totoong nangyari noong gabing iyon? Hey, are you still there? Pukaw ni Juliana sa kanya. Mukhang malalim atang iniisip mo. May problema ka ba? Wala babe. Parang may hangover pa kasi ako. Pagsisinungaling niya. Sige babe, magpahinga ka na muna. I'll call you later. I love you babe. Behave, okay? Saka iwasan mo si Angela. Ayoko magdididikit siya sa'yo. Pagbabanta ni Juliana sa kanya. Okay babe. Para siyang nagigilty kay Juliana kahit pa wala naman siyang ginawang masama. Biktima siya ng kabaliwan ni Angela. Kung sana'y nakinig lang siya kay Cindy na huwag magtiwala kay Angela. Muling tumunog ang cellphone niya. May message galing kay Angela. Transfer the money to my account. Your clock is ticking, Kevin. Chat ni Angela sa kanya. Hindi siya basta-basta maglalabas ng pera ng ganun-ganun lang. Kailangan niyang malaman ang punot dulo ng problemang ito. Kinuhang muli ang cellphone at tinawagan ng private investigator. Hello Fred, kinuha na niyang serbisyo nito dati, ngayon ay kakailanganin niya ulit ito. Gusto kong manmanan mo si Angela Romero at ang pamilya nito. Bakit boss? Ano nangyari? Binablackmail niya ako ng 100 million pesos. Ang kapal ng apog, ikaw pa talagang biniktima nila boss. Hindi ba sila natatakot sa'yo? Sambit ni Fred. May hawak si Angela na litrato namin kagabi sa bar na magkayakap. Sinetap niya ako, kaya kailangan ko malaman kung anong punot dulo ng lahat ng ito. Kung para saan ang perang hinihingi niya sa akin. I want answer right away. Areglado boss, ako nang bahala.
Saka na ito nagpaalam sa kanya at ibinaba ang telepono. Angela POV. Kasalukuyang nasa kondo si Angela, nakita na ni Kevin ang mga pictures. Sisiguraduhin niya na makakakuha na siya kaagad ng pera dito. Baka makapag-isip pa ito ng paraan na makawala sa pang-blackmail niya. Desperado na siya. Ayaw niya mapunta kay Mr. Lee. Tumawag ang papa niya kanina. Ayusin niya na daw ang problema nila kay Mr. Lee. Napaiyak siya. Sa isang iglap ay napasa ng papa niya sa kanya ang problema nito. Siya ngayon ang hinahabol ni Mr. Lee. Hindi siya titigilan ng matandang lalaki na yon hanggat hindi siya makapagbayad dito. Kinuha ulit ang cellphone na tinawagan si Kevin. What took you so long? Bakit hindi mo pa tinatransfer ang pera? Galit na sabi ni Angela. Hindi ka ba naniniwala sa akin na gagawin kong banta ko sa'yo, Kevin? Well, subukan mo ko. Tignan mo ang FB ko. I-upload ko ngayon ang picture natin. Wait. Hindi ako basta-bastang makakapag-withdraw ng ganong kalaking halaga, Angela. Alam mo yan. Di gawan mo ng paraan. Ako pa bang mag-a-adjust sa'yo? Pilosopong sagot ni Angela sa kanya. Baka pwedeng 10 million na muna. Yan lang ang hawak kong pera ko dito sa opisina. Niloloko mo ba ako, Kevin? Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Alam ko, hindi rin ako nakikipaglokohan, Angela. May pinapunta na akong tao sa bangko para sa hinihingi mo. Sa ngayon ito na munang 10 million. Para hindi mo i-upload ang picture sa FB. Tumahimik si Angela, tila nag-iisip ito. Sige, i-transfer mo na yan sa account ko. Tatawagan kita ulit para sa kulang na pera, Kevin. Huwag mo ubusin ang pasensya ko. Pagkasabi nun sa kanya pinatay ang cellphone. Shit, make it fast, Kevin. Nawawalan na ako ng pag-asa. Kailangan niya ng gipitin lalong lalaki. Napatalon sa gulat si Angela na mag-ring ang hawak niyang cellphone. Unknown number yon. Hindi nakasave. Sa phone book niya, hindi niya sinagot yon. Hinayaan niya lang matapos ang pag-ring. Nang tumahimik na ang phone niya, sa kakaring ay may nag-text naman sa kanya. Nanindig ang balahibo niya sa takot nang mabasa yon. Answer my call, sweetheart. This is Mr. Lee. Yun ang natanggap niyang text mula sa matandang inchik. Muling nag-ring ang phone niya. Hello sweetheart. Bakit ang tagal mo sumagot? May pera ka na ba? Meron na akong 10 million dito. Ibibigay ko na to sa'yo bilang paunang bayad. Anong akala mo sa akin, Angela? Hulugan? Tandaan mo, Angela, magkulang man kahit na pisong ibabalik mo sa akin ay magiging akin ka pa din. 100 milyon ng utang ng ama mo. Yun ang ibalik nyo. Opo, Mr. Lee. Ginagawan ko na po ng paraan. Naiiyak na sabit ni Angela sa matandang inchik. Bakit kasi ayaw mo na lang sumunod sa gusto ko? Para quits na tayo, sweetheart. Paliligayahin mo ko gabi-gabi sa kama ko at hindi ko naguguluhin ng ama mo sa pagkakautang niya sa akin. Ayoko. Hindi ako papayag sa gusto mo, Mr. Lee. Huwag ka na magmilinis, Angela. Ang akala mo ba hindi ko alam na isa kang puta sa New York? Anong pinagkaiba ng mga lalaki yun sa akin? Kung tutuusin nga ay kalabisan ng 100 million para sa serbisyo mo. Hindi ka naman virgin kaya anong inaarte-arte mo? Napaiyak si Angela sa narinig na insulto mula kay Mr. Lee. Ginagawa ko na ng paraan, Mr. Lee. Magbibigay ko na sa'yo matapos ang linggong ito. Hindi nagbago ng isip ko. Kailangan ko pera within 3 days. Pero hindi ba sabi mo 1 week? Nagmamadali ako, Angela. Alam ko naman na hindi mo kayang ibalik sa akin ng pera. Bakit ko pa patatagalin, hindi ba? Nangingilabot si Angela sa narinig mula kay Mr. Lee. Kahit pala magbayad siya, wala rin siyang kawala dito. Pinatayan niya ng phone ito. Hindi niya na kayang marinig pa ang sasabihin nito. Napaiyak siya sa kapalaran niya. Paano ba siya makakaalis sa punyetang problemang ito? Bahala na. Magtatago siya. Gagamitin niya ang perang ipinadala ni Kevin sa kanya. Hindi niya yon ibibigay kay Mr. Lee. Pupunta siya ng Cebu, saka na niya iisipin ang susunod na plano kapag nakalayo na siya sa Manila. Magtatago siya. Napaupo si Kevin sa swivel chair niya. Kakatapos lang nilang mag-usap ni Angela. Naipadala na niya ang 10 milyon pero kailangan na muna ni Kevin na linlangin si Angela. Papatagalin niya ang pagpapadala ng natitirang pera dito hanggat wala pang report si Fred sa pinapagawa niya dito. Tinawagan niya na naman si Fred. Ano na Fred, may update ka na ba? Boss, lubog pala sa utang si Victor Romero kay Mr. Lee.
Isang may-ari ng casino at si Angela ang magbabayad ng pagkakautang ng magulang niya. Kung hindi ay siya ang gustong pambayad ni Mr. Lee. May gusto si Mr. Lee kay Angela. Kaya pala, gano'n na lang ang pagmamadali ni Angela na makalikom ng pera para hindi siya mapunta kay Mr. Lee na yun. Kwento ni Fred kay Kevin. Naawa man si Kevin kay Angela pero kailangan itong magbayad ng pagkakasala sa kanya. Ipa-check mo kung legal ang pinapatakbong kasino ni Mr. Lee na yan. Kung hindi, itawag mo kay General at ipa-raid ang kasino niya para makulong ang Mr. Lee. Utos niya kay Fred. Nasaan si Angela ngayon? Nasa condo niya, boss. Doon siya nagtatago. Ipahuli mo din. Kasuhan mo ng extortion. Okay, boss. Akong bahala. Si Fred ay hindi lang private investigator. Isa din itong pulis kaya mabilis ang paggalaw nito. Madami tong connection. Nang ipacheck ni Fred ang kasino ni Mr. Lee ay napag-alaman nila na iligal ang pagpapatakbo ng business na yon. Tinatakot at tinutorture ang mga taong hindi makakabayad sa kanila. Nagpapatakbo din ito ng prostitution sa kasino at nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Nagpa-issue na si Fred ng warrant of arrest para kay Mr. Lee. Ni-raid ang kasino at nahuli ito at dinala ng mga pulis para ikulong. Patong-patong na kasong kinakaharap nito. Tumawag si Fred kay Kevin. Boss, naparaid ko ng kasino ni Mr. Lee. Nahuli na siya at ang mga alipores niya. Mabubulok na yun sa kulungan sa dami ng iligal na ginagawa ng lalaking yon. Salamat sa tulong, Fred. How about Angela? Hinihintay ko lang na ma-issue ang warrant of arrest para kay Angela para mapunta na namin siya sa condo niya. Saka namin kakasuhan ng extortion. Sige, Fred. Balitaan mo ko. Salamat. Pagkababa ng telepono ay parang nabunutan din ng tinik si Kevin. Talagang maasahan si Fred pagdating sa mga ganitong problema. Matapos lang ang problema niyang ito ay bibigyan niya ito ng malaking pabuya para sa kabayaran ng serbisyo nito sa kanya. Pero hindi pa lubos ang kasiyahan niya. Hanggat hindi pa nahuli si Angela ay hindi pa siya pwedeng magsaya. Pinapanood niya sa TV ang pag-raid sa kasino ni Mr. Lee at ang paghuli dito. Madaming mga babae ang naisalba sa kasino na ginagawang prostitute ni Mr. Lee para sa mga parokyano nitong mga gamblers sa kasino niya. Ilang kilo din ang ipinagbabawal na gamot ang na-confiscate sa kasinong yon. Maya-maya pa ay tumawag ulit si Fred sa kanya. Boss, wala na si Angela sa kondo niya. Hinalugog na namin dito. Wala na rin ang mga gamit niya. Baka nagtago. Baka nakita ang balita tungkol kay Mr. Lee at nakapagtago na. Huwag kang mag-alala, boss. Akong bahala. Hahanapin namin siya hanggat hindi pa siya nakakalabas ng Pilipinas. Hindi siya mapakali. Hawak pa rin ni Angela ang mga litrato nila. Nag-alala man si Kevin ay wala naman siyang magagawa. Sige, Fred. Ikaw nang bahala. Aasahan ko na may update ka sa lalong madaling panahon. Make it fast, Fred. Kailangang mahuli siya kaagad para hindi niya mailabas ang mga litrato namin. Okay, boss. Akong bahala. Saka na ito nagpaalam sa kanya. Samantala ay kakalapag lang ng eroplanong sinasakyan ni Angela sa Cebu. Doon na muna siya magtatago. Kinuha ang cellphone at tinawagan si Almaro. Hey, masayang bati ni Almaro sa kanya. Almaro, where are you? I'm here at my office sa Cebu. Why? Can I come? I'm here in Cebu. Really? Anong ginagawa mo dito? May pinuntahan lang. Can I stay with you for a while? Sure naman. Saan ka ba at susunduin kita? Masayang sabi ni Almaro kay Angela. Sinabi ni Angela ang kinaroroonan niya para masundo siya ni Almaro. Sino yon? Tanong ni Cindy kay Almaro pagkababa nito ng phone. May plating. Nakangising sabi ni Almaro. She's here in Cebu right now. Sunduin ko lang para magkakilala na rin kayo. Okay, ako na munang bahala dito. Saad naman ni Cindy. Umalis na si Almaro para sunduin si Angela. Si Cindy ay naiwan sa office. Hintayin niya na lang ang kaibigang bumalik para ipakilalang kinababaliwan nitong babae. Pinuntahan pa talaga siya sa Cebu, ha? Natatawang sabi ni Cindy sa sarili. Nang makita ni Angela si Almaro na lumapit agad ito sa kadali-daling sumakay sa sasakyan ni Almaro na parang may pinagtataguan. Hey, bakit parang hinahabol ka? Saka bakit balot na balot ang katawan mo? Muntik na kitang hindi makilala. Naka-jacket at hoodie kasi siya. Naka-shades na itim at may face mask pa. Ganito talaga ako kapag bumabiyahe. Balot na balot. Pagsisinungaling ni Angela. What brings you here sa Cebu? Wala. May pinuntahan lang. Ganun ba?
Napansin ni Almaro na tahimik lang si Angela sa buong biyahe nila. Hindi niya alam kung tulog ito o hindi dahil sa itim na shades nito. Hindi niya na lang ito inistorbo pa. Malamang ay napagod sa flight. "We're here," sambit ni Almaro para makuha ang pansin ni Angela. Palingaling ang babae. Hindi naman pala ito tulog. Tahimik lang. Mukhang malalim ang iniisip. Naunang bumaba si Almaro sa sasakyan para alalayan si Angela sa bagahe nito. Pumasok sila sa elevator at pinindot ang 18th floor. Doon ang opisina nila ni Cindy. Tahimik pa din si Angela pero hinubad na nito ang jacket, face mask at shades nito. Malamang at nainitan na din sa pagkabalot ng katawan nito. Habang ginagawa yon ay tahimik pa din ito. Tila walang planong makipag-usap sa kanya. Pagkabukas ng elevator sa 18th floor ay lumabas na sila. Nakita ni Almaro si Cindy na nakatalikod sa kanila habang nakaupo sa swivel chair. May kausap sa telepono. Nakatayo lang sila ni Angela, naghihintay na matapos si Cindy sa kausap nito para maipakilala na niyang dalaga sa partner niya. Pagkatapos ni Cindy sa kausap, ipinatay nito ang cellphone. Naramdaman na niyang dumating na si Almaro at ang kasama nito pero hindi niya na muna hinarap ang mga to. Importante ang tawag na yon kaya hindi niya pwedeng ipagpaliban. Pagkaikot na sa swivel chair niya ay nagkagulatan ng dalawang babae. "Angela? Celine? Magkakilala kayo?" Tanong ni Almaro sa dalawang babae. Biglang tumayo si Cindy at nilapitan si Angela. "Anong ginagawa mo dito, Angela? Si Almaro na naman ang biktima mo?" Galit na saad ni Cindy. Hindi ito nakapagsalita. Hindi mapakali si Angela sa kinatatayuan niya. "Anong ibig mo sabihin, Cindy?" Naguguluhang tanong ni Almaro. "Yes, kilalang kilala ko ang babaeng ito. Matagal na si Angela may gusto kay Kuya Kevin pero hindi niya makuha-kuha. Ngayon na ikaw naman ang biktima niya." Naguguluhan pa din si Almaro sa mga pinagsasabi ni Cindy. "I don't understand. I think I need to go," saad ni Angela saka tumalikod sa dalawa pero hindi niya nakita na may lamesa pala sa likod niya. Nabitawan niya ang bag at nagkalat doon ang laman ng bag niya. Nagulat si Cindy at Almaro sa nakita. Mga litrato ni Angela at Kevin na magkayakap ang nagkalat sa buong office nila. "What is the meaning of this, Angela? May relasyon ba kayo ni Kuya Kevin?" Hinawakan siya ni Cindy sa magkabilang balikat. Si Almaro ay tahimik lang na nakamasid sa dalawang babae. Parang nabuhusan siya ng malamig na tubig sa mga litratong nakita. What a small world. Si Kevin pang kahati niya kay Angela. "Answer me!" Sigaw ni Cindy kay Angela habang inaalog nito ang balikat niya. Umiiyak lang ito pero hindi sumasagot. Napaupo ito sa sahig parang nauubos na kandila. Kinuha ni Cindy ang phone at tinawagan si Kevin. "Hello kuya!" Sigaw nito sa lalaki. "Bakit? Napakawalang hiya mo. Bakit mo niloloko si Ate Juliana?" "What are you talking about? Nandito si Angela sa Cebu at nakita ko mga pictures niyo na dalawang magkayakap. Explain this or I will tell Ate Juliana about this." Nagpupuyos sa galit na si Cindy. "What? Nandyan siya? Don't let her go away. May warrant of arrest siya sa pang-extort sa akin." Natameme si Cindy. Kung kanina'y walang prenong bunganga nito ngayon, naman ay wala itong masabi sa narinig mula kay Kevin. "What are you talking about, kuya?" "Let me talk to Angela. Give her the phone." Pinindot na muna ni Cindy ang speakerphone sa binigay ang telepono kay Angela. "Kuya Kevin, I'm sorry." Umiiyak ito habang kausap siya. "Ngayon, hihingi ka ng tawad? After all you've done?" "Wala akong magawa, kuya. May utang si Papa kay Mr. Lee ng 100 million pesos. Dahil sa pagkatalo sa kasino, tinatakot niyang pamilya namin na isa-isa niya kaming papatayin. Iniipit ako ni Mr. Lee kapag hindi ako nagbigay ng bayad, ay gagawin niya ako parausan at magsasawa at gagawing prostitute sa kasino niya. Sirang-sira ng buhay ko, kuya. Wala na akong matakbuhan." Tahimik lang na nakikinig si Cindy at Almaro sa usapan ni Angela at Kevin. Naawa sila kay Angela. Hindi nila akalain na napalaki ng problema nitong dinadala. Tahimik din si Kevin sa kabilang linya. "Mabuti pang makulong na lang ako. Baka doon hindi na ako gambalain ni Mr. Lee." Patuloy pa din si Angela sa pag-iyak. "Nakakulong na si Mr. Lee, Angela." Sambit ni Kevin sa kanya. Nagulat si Angela sa narinig mula kay Kevin. Tumigil din siya sa pag-iyak. "Paano nangyari yun?" "Pinaimbestigahan kita sa private investigator at sinabi nga niya na lubog kayo sa utang kay Mr. Lee. Pina-check ko ang casino ni Mr. Lee. Illegal na nag-ooperate yun at puro prostitution at drugs ang mga negosyo niya. Kaya ni-raid sila ng mga pulis. Kung ganon,
Hindi na ako mahahabol ni Mr. Lee? Oo, malaya ka na. Wala na si Mr. Lee. Nasa kulungan na. Nag-umpisa na namang nag-unahang tumulo ang mga luha ni Angela. Salamat kuya. Huwag kang mag-alala, ibabalik kong pera mo nang walang bawas. Wala akong pakialam sa pera. Ang gusto ko'y i-delete at sunugin mong lahat ng pictures natin. Baka kumalat pa yan. Nagpanting ang tenga ni Cindy sa narinig. Biglang hinablot ang phone kay Angela at kinausap si Kevin. Ayaw mong kumalat ang kababuyan mo, Kuya Kevin, tama ba? Galit na sabi ni Cindy sa kanya. What are you talking about, Cindy? Hindi ko niloloko si Juliana. Tama si Kuya Kevin, Cindy. Sinetap ko siya. Nag-hire ako ng photographer para magkuha ng picture namin na magkasama. Sinasabi ko na nga ba't hindi ka mapagkakatiwalaan, Angela? Kuya, I told you dati pa hindi ba? Kung nakinig ka lang sa akin, wala ka sana na sitwasyon na ito ngayon. Pagkakastigo ni Cindy kay Kevin, napahiya naman si Angela sa sinabi ni Cindy. Tinatanggap ko mga masasakit na salita mo, Cindy. Kahit pa nung mga bata pa tayo, walang hiya talaga ako pero pinagsisisihan ko ng lahat ng yon. Ngayon maliwanag ng lahat. Sabat naman ni Almaro. Kaya pala narinig ko nung may kausap ka sa telepono noong nasa hotel tayo pinag-usapan niyo si Kevin at Juliana. May plano pala kayong masama laban sa kanila. Yumuko si Angela. Papa ko ang kausap ko noon. Gusto niyang akitin ko si Kuya Kevin para maikasal ako kay Kuya Kevin. Nang sa ganun ay makakabayad na kami sa utang namin kay Mr. Lee. But that was before, Almaro, nung hindi pa kita lubusang nakikilala. Pero habang tumatagal at lagi na kitang nakakasama, ay unti-unti nang nahulog ang loob ko sa'yo. Anong nangyayari? Tanong ni Kevin. Nasa kabilang linya pa rin pala ito at naka-speakerphone pa din, kaya narinig nitong usapan ni Almaro at Angela. Si Almaro at Angela, kuya, happens to have a thing. What thing? That thing. Tila na-gets naman ni Kevin ang gustong ipabatid ni Celine sa kanya. Hi, what a small world.